Hello. Dalawa lang yung questions ko, ano? Una kay Dustin. Dun sa unang pelikula mo, lumalabas na third wheel ka dun sa isang love team. Tapos ngayon, sa pelikulang ito, support ka sa JM Piang. Hindi ka pa natatakot na ma-typecast ka sa pambansang third wheel? Feeling ko yung sa... Feeling ko kasi dito, parang magkaiba siya eh. Kasi dito, hindi ko alam paano masasagutin. Baka mas dito kasi Wait lang, medyo... let me just before sumagot si Dustin. Kasi pa when we do casting naman, hindi kami wala kami pinanggagaling ng kalab din siya ganyan sa TV, kalab din siya ganyan sa reality show. Wala kaming ganong idea. Okay. Dustin is Dustin as Kenzo, tapos. Okay. So, piling ko naman even Dustin, wala naman sa'yo, di ba? Parang, would you like to answer that? Of course, yeah. Dito kasi parang fiction ako. I mean, character talaga Okay. ako dito. Okay. Clear naman from the start na hindi ako part ng relationship or what. Napapanood yun for sure. And then naman sa tapos ng pelikula, I don't think honestly na third wheel ako kasi tatlo naman kami doon. I mean, it's a love story between three people. So, I think hindi naman po ata ako mapapansagan. Okay, thank you. Okay, ang next question ko para sa JM Piang. Sa interview kay Ogie Diaz, inamin mo, JM, na nililigawan mo si Piang. Ngayon, since it's National Aminan Day, tatanungin ko si Piang, ano ba yung real score sa inyo? Very open po kami patungkol sa aming relationship na nililigawan niya po ako. Mm-hmm. And yeah, very open kami na talaga din namin sinasabi na naliligaw pa din po si Jem hanggang ngayon. So, Di ba sinasagot? masyado pa po mabilis. Okay. So, yun po, up until now, si Jem still courting me. Mm-hmm. So, ang pangit po kasi kung mamadaliin namin yung isang bagay na hindi naman kailangan lagi nagmamadali. And of course, mas focused din kami pareho sa career namin while doing our thing. So, ayun. Naniligaw pa din po si JM. JM, anong masasabi mo doon? Ayun, totoo naman po yung narinig. Since then naman, naging vocal ako sa part na yun. Okay, thank you. Okay. Sabi ko na hindi ko tatunig yung mic ka Archie. Charot lang! Joke ko. Just kidding. Okay, who I'd like to ask the first Goldwyn. About the movie, please. Let's focus about the movie. Sorry. Thank you. Here's Goldwyn. Hello, maraming nagsasabi kanina paulit-ulit, marami daw kayong baon. Tapos may sarili kayong take sa script. So na-curious ako, ano ba yung mga eksena dito na kayo yung nag-suggest na edit? What can you share? Tsaka, paano nyo rin siya sinasabi na hihiya ba kayo or what? And yun. Tsaka ano yung mga eksena or linyang sa inyo nangyari? Para pag pinunod namin to sa May 6, ito yung sinasabi nila, JF yan na baon nila. Nararamdaman ko si Goldwyn for someone na 2 taon pa lang sa industriya, napaka-collaborative na nila, no? That they have something to share. Gusto niyong sagutin yung tanong niya na paano niyo ginagawa yun na meron kayong suggestion, ideas? Finally, na-meet din namin si Goldie. Ay, ano bang record ni Goldwyn? Kaya naman! Dahil lang nahabang sa mga reviews. Uy, sikat ka, Goldwyn. Gusto ko yung child number 8. Thank you po. Ang show, ang shake rattle. Charot. Ay, Oo, episode 2 ang pinaka-favorite niya. Tapos na yun, 150 million na kami, sorry. Okay. Would you like to answer that? Marami. Lalo na sa pagdating sa mga comedy scene. Kasi mas kilala namin yung sarili namin kung paano namin madadali yung comedy sa bawat scene. Like, example yung sa trailer. Actually, okay, share ko lang. Nung time na yun sa trailer naman to, kung paano yung... Sa jeep? Yeah, sa itlog. Ay, nandun kay nanay. Gumawa ng itlog na pula. Oo, Or sa something trailer. like that. So kasi kami, may nakalagay
sa script. Pero dahil na ilang beses na namin siyang sinasabi, so parang hindi na siya nakakatawa. So kami, nagpaalam kami ni Kuya Mix, Kuya Miguel. Si Villa, our writer. A writer, na Kuya Mix, baka pwede ko na mag-ibahin yung joke na nakasulat sa script. Kasi parang kung i-deliver ko siya kay JM, hindi na siya matatawa eh. Kasi sobrang alam na niya yung joke. Noong una, yung original na nasa script, yung joke, sobra akong tawan-tawa kasi paano daw namatay si Captain Hook. Pero hindi ako natawa dun sa joke. Kasi hindi ko kilala si Captain Hook. Kaya siya natawa. Pero dahil Uy, natawa ako ngayon. Dahil hindi ka natawa. Pero dahil na ilang beses na din niya nabasa yung joke, so sabi ko, baka pwede kong ibahin yung joke. So madami pa akong Daming baon, ha? Na nagtanong pa ako, sabi ko sa mga Kuya Arden, Kuya, may joke ka ba dyan? Ganito, ganyan. Kasi kailangan ng jokes na medyo sobrang, hindi ko din alam. Yung time na parang kailangan pati ako matawa. So, ang dami kong hiningi. Tapos, ang nangyari, yung pili kong joke, alam niya, so binasag niya yung joke ko. So, mas nakakatawa. So, wala talaga sa script yun. Na, So, nasa pelikula pa. yeah. So, yun. Pakiulit mo. Charot na joke. So, yun. Okay ka na, Colvin? See, I think we have questions from, of course, our dear friend June Lalin. Hi, June! Ayan, about the movie, to sure na sure. Pili ko ayaw about the movie. Eh, kasi, about the movie, syempre. Siyempre, kahit Sunday. You've always been the supportive June Lalin. Alam mo, Eric dyan, kahit Sunday talagang nandito tayong lahat. Kasi nga sabi, National Aminan Day. Thank you, June! Although, na-disappoint kami, walang inamin. Kasi, yun na yun. Pero anong masasabi niyo, JM Piang? Katulad nito, syempre, parang lahat nakatutok, expected na may aaminin. Pero yun nga, ang gandigawan pa rin kayo. So, pag ganitong sinasabi nila na, ay, na-disappoint kami, kala namin, May inamin sasabihin naman na sila. hindi almost Gandigawan. as, but as na talaga, oo. Pero yun, Almost Ano pala. yung title ng pelikula, yun yung... yun na yung hindi kayo sa May 6 kayo aamin. Kasi showing day. Oo. Abangan mo. Malay mo. Parang gusto namin sumama sa Chapter 2. May Chapter 2, no? Meron! Of course, may premiere night tayo, June. Ikaw pa ba? Feeling ko doon mag-aamin na. Pero eto na Ay, lang. huwag tayo magpa-pressure, Jacob. Yung Pero tayo sa ito, panalo. syempre ang nakaka-touch, si Dancing Lu, kahit sabihin mo, may talagang buong career niya, no? Talagang, right now, marami na rin siya nagpatunayan katulad ng JM Piang Latin. But, yun nga, talagang wala siyang pakialam, talagang nag-support siya sa Almost Us movie, no? Anong masasabi niyo sa, yun nga, pagiging very accommodating, mapagbigay ni Dusty? Considering he's a solo star alone already, or kung meron man love him with B. Pero he said yes to saying yes to, And, di ba, Almost tapos Us. ang nakakatuwa, EJ, no? Nandito siya, he attended the press con, plus mamaya, nandun siya sa kick-off mall show. Napupunta ka, di ba, sa Robinson's Galleria. Towards. Sabi mo! Oo, sige na. Pwede kami sabi kahit hindi totoo. Okay. Dustin, saan gagaling yung humility, yung... Doon ka lang gagaling, no? Oo. Considering na solo star already. Nakakatuwa talaga, di ba? Pero yun nga, ikaw muna Dustin, tapos sila, anong reaction nila na nagsusupport ka dito sa Almost Us? Well, ako kasi, malaki din talaga yung tiwala ko sa legal. And, nung pinitch naman siya sa akin, talagang naging klaro naman kami sa bagay-bagay. At, ako, syempre hindi naman mahirap sa akin kung or makipag-work sa ibang mga gagawing actor. At, napagbigyan naman ng chance na trabaho sila, Jen Fiang. So, for me, it's a privilege na magka-chance na matuto sa mga love team o ng mga ganitong klase ng actor. So, tsaka yun nga, sinabi ko kanina kasi nakabuild na rin kami ng connection, ng samahan. Magatotoong tao sila. For me, yun talaga yung nagpa-ano sa akin.
At alam niyo ba, gauging from my Star Cinema experience, a special participation role is a special participation role talaga. Iba, hindi siya cameo, hindi siya sa... Diyan ako naniniwala, napaka-importante nung role ni Dustin as Kenzo in a very special participation. Mas maganda nga, mas nakaka-touch na may is here, tapos mamaya nasa Robinson's siya sa Galleria. show. Kasi iba, sige, mag-special participation, pero wala kang asahan sa promo. But Dustin is something, no? Kaya mahal na mahal nga natin yung Dustin Yu, di ba? Na parang sa kanya tayo napunta, di ba? Kaya tayo relate na sa... Pero- Ako may bias ko yan eh, alam nyo yan, di ba? Pero yan, anong reaction mo, GN? Ako nung una pa lang nalaman si Dustin yung gaganap ng Kenzo. Perfect. Oh. Kasi doon din sa character art na binuo ko kay Rob. May ganun na, may technical na. Kay RR. Why na? Actor na actor, PH na. Yung character art na binuo ko kay RR, kailangan ko talaga expose yung insecurities ni RR. So para magawa ko yun, kailangan ko malaman kung sino yung gaganap ng Oh my Kenzo. God, may ganun kang ano sa sarili mo. Wow. First draft pa lang naman, nabasa ko yung script. Sabi ko, panapag-usapan din namin nila Kuya Mix nila direct na hindi bagay na litig ng treatment si RR dito. Gawin natin siya baligtad. Gawin natin siya. Kasi kailangan i-highlight yung journey ni RR. So, okay. Tingnan natin antay natin kung sino gaganap ng Kenzo. Nalaman ko si Dustin perfect. Finally, may image Sobrang na. laking tulong niya. Kita mo na yung Kenzo. Okay. So, right away, okay, Dustin is Panalo. panalo. Thank you. Yeah, nasa talagang 1 second pa ako dun. Yeah, So, nung nalaman po namin na si Dustin ang gaganap na Kenzo, actually parang nung time na yun, sabi go! Oo. Kasi nga, tulad ng sabi ni Dustin, meron na kami na-build na relationship before pa sa SRR pa lang. So, viral na nga yung mga biruan niya sa mall show, Yeah, no? so parang nung nalaman namin na si Dustin yung gaganap ng Kenzo, sabi namin, go, walang problema. Diba? Sure. Anyways, good luck ha. Excited na lahat for Macy's. Sino yung sa Robinson, sabi ni Dustin. Away na. I'll be there in spirit. Okay, thanks, Jude. Before I give the microphone to the next media friend natin, I'd like to ask the other cast members. JM, may kaskwento kasi yung iba